Mga Lods, 2-2 na ang Denver Nuggets and Timberwolves. Napakasakit sa kalooban. Alam nyo naman, fan na ako ng Timberwolves. So may mga nagtatanong sa akin, Lods, ano ba yung naging adjustment? Ano ba yung thoughts mo dyan? So pag-usapan muna natin yung apat na games, Lods. First game, nanalo ang Timberwolves, okay? So yun, i-compare natin yung first game, Game 3 and Game 4. Yung Game 2 hindi natin isasama sa comparison. Kasi yung Game 2, naghandaan Denver ng game plan nila na nandun si Rudy Gobert. So biglang nawala si Rudy Gobert, biglang iba yung playing style na ginawa ng Timberwolves. Medyo may binago sila, 'di ba? So nangyari na bigla yung Denver nun. So yung kung ano man yung game plan nila, hindi applicable, kaya nabigla sila sa Timberwolves. So naging 2-0 ang Timberwolves. So pagbalik ni Rudy Gobert, 3 and 4, yun ang pwede nating i-compare. So yung game plan nila malamang sa malamang doon na nila ginamit. So mga Lods, ano ba yung mga adjustments na ginawa ng Denver Nuggets? Actually, hindi naman sila nag-adjust sa play nila o sa mga movements nila. Ang in-adjust nila is decision making. Mas pinaaga nila yung decision making gamit yung scouting report nila. So dito, Lods, ganun kahalaga ang scouting report dito. Kasi ibang season, ibang playoffs. Bakit kamo? Sa season kasi usually pag ngayong kalaban mo ngayon, next game iba na yung kalaban mo. So hindi na ganong malalim yung scouting report na ginagawa. Hindi kagaya nito, Game 7 series, kayo ang maglalaban. So palalim ng palalim yung scouting report na ginagawa rito. Siyempre dapat yung mga players magtitiwala kayo sa coach. Ganyan, teamwork yan, hindi lang players yan, hindi lang coaches yan, teamwork yan. And also yung mga scouting report dapat yan talagang pinagkakatiwalaan yan. At saka siyempre dapat maganda rin yung scouting report na ginagawa nyo. Yung mga tendencies nga, di ba sinasabi ko sa inyo, hindi lang kayo sa stats titingin, hindi lang sa numbers, eye test din. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung technology, di ba, na puro stats, puro numbers, hindi ganun. Kailangan eye test. So ngayon, papakita ko sa inyo, Lods, yung mga adjustments sa decision making na ginagawa ng Denver Nuggets kumpara sa Game 1, sa Game 3 and Game 4. So Lods, ito yung video, Lods, Tingnan nyo. Okay, 2-man game muna tayo dito kaya yan. 2-man game. Tapos, yan yung game 1. So, nakita nyo, Lods? Anong nangyari dito? Pag 2-man game nyo rito, pag-atake ni Jamal Murray, tsaka pala niya binabasa yung sitwasyon. Yan. Ganyan usually nangyari ng game 1. Tsaka pala niya binabasa. Kung babasahin mo yung sitwasyon, on the spot, kayang-kaya kang bantay ni Rudy Gobert. Dahil defensive player nga yan . Diyan siya magaling sa pagbantay ng multiple positions. At tinan mo, legs pa niya yung ginamit niya. Lahat ng katawan niya ginagamit niya pang depensa. Okay, another example is dito naman, another 2-man game. Tapos, pag-roll ni Jokic, pinasa yung bola, read the situation again. So, hindi niya alam kung malapit ba sa kanya si Gobert o hindi. Basta't ginawa niya, pag-read niya ng situation, nakita niyang medyo lumapit, pinasa niya. Hindi niya alam, fake defense lang pala yun, tapos natapik yung bola, okay? Nakagaw yung bola sa kanila. Ang nangyayari sa game 1 is, pagtanggap ng bola or pagpunta sa sitwasyon na yun, tsaka nila i-read. Okay? Tsaka sila mag-read and react situation. Pero sa Game 3, iba na yung nangyari. Dahil alam na nga yung tendency sa defense ng Timberwolves na ginawa ng mga scouting report ng Denver Nuggets. So ang ginawa nila, anticipated na nila kung ano yung mangyayari. So bago pa nila matanggap yung bola or bago pa sila mapunta sa isang sitwasyon, anticipated na nila yung pwedeng defense ang gawin. So ito yung isang example, Lods. So 2-man game dito. Ngayon tingnan nyo, pag-roll, pagpasa, pinasa niya na kagad doon. Nakita nyo, Lods? Okay. Tingnan nyo, Lods. Pagbalik, pasa, pinasa niya na kagad doon. Diba? Kumbaga anticipated niya na, hindi yung pagtanggap ng bola, babasahin niya yung sitwasyon, hindi. Patanggap pa lang yung bola, alam niya na yung sitwasyon. Dahil nga sa scouting report to . Tapos another, 2-man game, pagpasa ulit, pasa ulit kagad. Nakita nyo, alam na kagad nila kung saan pupunta, kung saan pupwesto yung mga kakampi nila. Alam na rin ni Jokic na meron siyang papasahan dun. Kasi pinractice na nila yan, in-anticipate na nila kung ano yung defense ang gagawin ng Timberwolves. So decision making ang malaking bagay dito. Kasi sa game 1, mag-iisip pa siya pagtanggap ng bola, tsaka pala niya babasahin . Dito, bago pa tumanggap yung bola, alam niya na yung gagawin niya . So malaking factor yun. So ito, 2-man game again. Yan, hindi mo ko nilapitan, titira ko to. Di ba yung kaninang example, Lods, pinakita ko sa inyo? Di ba? Hindi pa naman ganun kalapit, pero nag-decide si Jokic na ipasa. Kaya naagaw tuloy, di ba? Natabik ni Gobert. Ito dito, siguro pinakita sa kanya ng scouting report yun kasi pinapakita yung mga videos niyan . O Jokic, ba't di mo tinira to? Tinan mo, pinasa mo pa. Pwede mo nang itira, hindi naman abot sa si Gobert. So ngayon dito nakita niya, ganun pala ininilito mo lang ako. Di mo lalapitan. Ititira ko yung bola. 'Di ba? Ayos, 'di ba? Wala na siyang alinlangan. So, meron po bang isang example? Ito, another example na naman, pagtanggap ng bola rito. Yan, alam niya na kagad. Alam na nila kagad yung mga yung mga tendencies na pag kami naiwan, help yung corner, bababa yung yung nasa wing. Tatakbo na lang kagad si Aaron Gordon dito, yan. So, ang naging advantage ngayon dito, Lods, is anticipated na nila yung mangyayari.
Okay? Dahil sa scouting report. Yun yung adjustments na nangyari. Yung play, ganun pa rin. Yung defense nila, ganun pa rin. Pero yung decision making, yung anticipation, mas maaga na. So ngayon, tingnan natin kung anong gagawin ng Timberwolves dito. Napakaganda ng labanan na to. Ako talaga hindi ako makaisip ng ibang play. Ano ba yung gagawin nila para ma-counter nila yung ginagawa ng Timberwolves. Although yung Denver, hindi naman nagbago ng play. Nagbago lang sila ng decision making and mas advanced na sila mag-isip dahil do sa scouting report na napakaganda na binigay sa kanila ng scouting coach nila. So yun lang mga lods, sana meron kayong natutunan dito at sana naunawaan nyo yung mga paliwanag ko. Salamat!